araw sa ating mga kaguruan na ngayon ay nakikinig sa ikatlong araw ng ating Division in Service Training for Teachers. At ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa Integrative Performance Task. Pero bago natin talakayin ang Integrative Performance Task ay meron akong inihanda rito na bilang paunang gawain sa ating pagtalakay. So, narito ang sipat eksena, no? Kumbaga susuriin natin ang eksena, no? Siyempre sa pagsusuri ng eksena o sa anumang bagay na sinusuri, meron tayong pamantayan, no? So, bagaman ang pagsusuri ay pwedeng gawin sa pamamagitan ng malayang pagsusuri, no? Ay dapat sa pagsusuri merong pamantayan ding sinusunod para at least alam natin kung ano yung patutunguhan, no? So dito sa ating gagawin ay meron tayong pamantayan sa pamamagitan ng pagsagot ng pamprosesong tanong. Okay? So pero bago natin ibigay ang pamprosesong tanong ay tingnan muna natin itong eksena na ito, no? Siguro naman ay makaka-relate ang mas marami sa inyo. Yan. So unang eksena, nagpatawag ng general meeting ang principal sa sekundarya. Isa sa agenda ng pagpupulong ay ang plano para sa nalalapit na school inset. Ayan, no? Naging pinakatampok sa nasabing pagpupulong ay ang planong pagtugon ng principal at ng buong paaralan sa gustong mangyari ng kanilang mayor. Ayan. So may gustong mangyari ang kanilang mayor. By the way, mga kasama, ito pong eksena na ito ay wala namang itong pinagbasehang mga pangyayari, invento lang po ito, no? So yun, para sa kalaman po ninyo. So this is intended for this activity. So kung ano man ang pagkakahawig nito, no, sa mga nangyayari sa totoong buhay ay hindi po sinasadya. So yun, no? Okay, so gusto niyo malaman kung ano yung gustong mangyari ng kanilang mayor. Ito ang sitwasyon na inirelate ng kanilang principal sa kanilang o sa kanyang mga guro. Ayan ang sitwasyon. Ang Marikina ay kilala sa produksyon ng matitibay at world-class na sapatos. Napansin ng mayor na nitong mga nakaraang taon ay pumapatok at dinarayo na rin ang Marikina sa larangan ng pagkain. Naisip nito na maaring palaguin ang ganitong uri ng kabuhayan sa lungsod. So nais ng alkalde na magkaroon ng city food blog bilang promosyon sa mga pagkain gawa sa Marikina. Yan. Isa sa gusto niyang content ay adobo ala Mariqueño. Naghahanap ito ngayon ng iba't ibang bersyon ng adobo na gawa ng Mariqueño at sisimulan ito sa mga paaralan sa sekundarya sa Marikina. Okay? So yan po yung sitwasyon na inirelate ng principal doon sa kanilang meeting, ano? At syempre, no, ang sabi ng principal, gusto kong tumugon sa nais ng ating mayor. Ipagawa ninyo ito sa mga bata bilang performance task. Yan. Pero dahil panahon ng pandemya, ayokong makadagdag pa ito sa maraming gawain at isipin ng mga bata at mga magulang. Gusto ko ay isang output lang ang gagawin ng mga bata, pero majority o lahat ng subject teacher ay magbibigay ng marka sa nasabing output at magiging bahagi ng marka ng mga mag-aaral sa iba't ibang asignatura. So yan ang sabi ng principal. At syempre, ayan ang sumunod na eksena. Yan. Nagulumihanan ang mga guro. Imbyer na ang ilan, lalo ng mga reklamador at reklamadora. Bulungan dito, bulungan doon. May naka-poker face. May umiikot ang paningin. Marami naman ang natuwa dahil naintindihan nila ang importansya nito. Magkaganon pa man, kailangang sumunod ng lahat sa atas ng principal. So in short, kailangan sumunod ng mga guro sa gustong mangyari ng principal. At ito na ang sumunod na pangyayari. Ayan. Ang unang pangkat ng mga guro ay nagkasundo na pagkasunduan ng kanilang grupo na yung class advisor na lang ang magbibigay ng task sa mga bata at yung ibang subject area ay magre-rate na lang sila.
So ito ang ginawa ng class advisor, no, sa pangkat A. Gumawa ng iyong sariling bersyon ng adobo. Gamitin ang pamantayan sa ibaba sa pagsasagawa ng gawain. Tandaan na lahat ng guro sa iba't ibang asignatura ay magbibigay ng marka sa iyong output. Magiging bahagi ito ng iyong marka sa iba't ibang asignatura. So mayroong ibinigay na pamantayan, orihinalidad, 30 puntos, lasa, 30 puntos, presentasyon, 20 puntos, hakbang at panuto sa pagluluto ay 20 puntos, at may kabuang 100 puntos. So ito po ang nabuo ng pangkat A ng mga guro. So analyze nyo po yung mga sitwasyon. Okay. At ito naman ang inihanda ng pangkat B. No? Medyo may kulang yung dyan. Kolaboratibo ang kanilang ginawa. No? So kolaboratibo mula sa lahat ng guro na kabilang sa pangkat B. Okay? So dahil collaborative ang kanilang ginawa, ito po ang nangyari. Ang instruction, no, gumawa ng sariling recipe ng adobo, lutuin at ihain ito sa iyong pamilya. Yun naman ay ambag ng TLE. Ipakita ang paraan ng pagbabudget o budget sa lutuing adobo. Ipresenta ito sa pamamagitan ng PowerPoint presentations. Ito naman ay mula sa guro ng math. Magsagawa ng pananaliksik hinggil sa mga bitamina at iba pang nutrients na nakapaloob at makukuha sa mga ingredients ng sariling bersyon ng adobo. Ipakita ito sa pamamagitan ng isang video presentation. Ito naman ay mula sa science. Yan. At ipakita ang mga hakbang at panuto sa pagluluto ng sariling bersyon ng adobo. Mula naman po ito sa guro ng Filipino. Sumulat ng isang naratibong teksto sa Ingles hinggil sa iyong karanasan sa pagluluto ng sariling bersyon ng adobo. Ito naman ay ambag mula sa English teacher. Then, panghuli, dahil nakagawa ka ng sariling bersyon ng adobo, lumikha ng tula o kanta tungkol sa pagpapahalaga sa iyong mga kakayahan. Ito naman ay ambag mula sa guro ng ESP. So sa madaling salita, mayroong 6 na subject area ang nagkaroon ng pagtutulungan o kolaboratibong paggawa para mabuo ang kanilang performance task na gustong ibigay sa mga mag-aaral. So TLE, Math, Science, Filipino, English, at ESP. Ayan. Ngayon, ito ang ating tanong na pamproseso. Susuriin natin yung ating pinakinggan, binasa, base sa mga tanong na ito. Una, posible ba ang gustong mangyari ng principal? So ayan, pakisagutan nyo lang po ng oo o hindi. Kung posible, isagot nyo po ang oo, at kung hindi posible ang gustong mangyari ng principal, ay pakitype sa inyong dyan sa chat box ang hindi. So oo o hindi lamang. Yan, no? So posible ba ang gustong mangyari ng principal? So tingnan natin kung may mga sumasagot na. O ayan. So medyo marami-rami na sumasagot ng ayan, oo. Oo. So ayun, 20, 45, 65. Ayan, marami-rami. Ayun, may sumagot ng hindi. 5, 10. Ayan, bakit ayan, bakit konti lang yung ano? Ayan, dumadami pang mga sagot, no? So, tandaan niyo, marami-rami po kayo. Ang mga guro natin sa buong Marikina ay nasa 2,600 mahigit. Kaya dapat sumagot kayo lahat dyan. O, ayan, no? So, ulit, posible ba ang gustong mangyari ng principal? Okay? Ngayon, dumako tayo sa pangalawang tanong. Aling pangkat ang tingin mong mas okay ang ginawa at bakit? No? So, aling pangkat? Pangkat A o pangkat B? So, pakisulat po ninyo, no? A or B ang sa tingin mo ang mas okay ang ginawa. Yung bakit, dahil medyo hirap tayo sa interaction ngayon, ay pwede kayong sumagot dyan kung bakit, at pwedeng sa inyo na, sarilihin nyo na muna ang inyong mga bakit dyan. Okay? Okay. So, ayan, marami-rami na sumasagot. Pangkat A, 30. Pangkat B,
Ayan, 400. Ang bilis ha? Okay. Okay. So ayan. So, dumako tayo sa pangatlong tanong. Anong proseso ang gagawin mo para matugunan ang gustong mangyari ng principal? Yan. Anong proseso ang gagawin mo para matugunan ang gustong mangyari ng principal? So, pwede nyo i-comment ang inyong prosesong gustong gawin. No? Pwedeng sa isip nyo lang po yun. No? At tayo'y dadako na sa susunod na tanong. Ano-ano ang dapat malaman at kailangan ng mga guro para magawa ang gusto ng principal? Ayan. So, lalabas na kung ano dapat nyong isulat na, no? Ano dapat ang inyong kailangan, no? Kailangan lumabas dyan sa inyong mga sagot. Yung totoo, ano ang inyong kailangan. So, ilagay nyo ang sarili ninyo dun sa sitwasyon na ating pinag-uusapan. So, ano ang dapat ninyong malaman o kailangan malaman ng mga guro para maisagawa ang gusto ng principal na performance task? Ayan. So, ayan, marami nang sumasagot dyan. Sige lang. Okay? So, ayan mga kasama. Ngayon, babalikan natin yan mamaya, no? Babalikan natin yan mamaya ang ating ilan dyan sa ating mga slides ay babalikan natin. Dumako tayo sa ating susunod. Ang performance task, alamin natin ang performance task versus integrative performance task. Yan, no? So, performance task, it refers to assessment that allows learners to show what they know. No? So, dito, kailangan maipakita ng mga mag-aaral ano yung alam nila at ano ang kaya nilang gawin sa iba't ibang paraan. No? So, again, iba't ibang paraan. Okay. So, maaari silang mag-create, no, o gumawa ng isang bagay, isang produkto. Pwede silang mag-innovate. No? Pwede silang gumawa ng mga performance-based tasks tulad ng demonstration, no? Presentation, group presentation, oral work, multimedia presentation, research, mga pananaliksik at iba pa. So, ilan yun sa mga paraan, no, na i-allow natin o maipakita ng mga estudyante ano yung kanilang kakayahan o kaya nilang gawin sa iba't ibang paraan. Okay? So, base yan sa DepEd Order number 8. Okay? So, sinasabi din dito, sa DepEd Order number 8 na to, no, it is important to note that written outputs may also be considered as performance tasks. So, kailan natin masasabi na ang isang written output ay kinukonsidera bilang isang performance task? Kung ang output na pinagagawa mo ay halimbawa sanaysay, teksto, pinasulat mo ng teksto, pinasulat mo ng diary, no? At iba pa na kagaya noon. So, maikukonsidera siya bilang isang performance task. Kasi yung mga written outputs na part ng post-test at summative test ay nakapokus yun sa long test, no? Sa periodical test, quizzes. So, yun, no? So, kapag ang written output ay, kagaya na sinabi na natin, ay pagsulat na ng mga sulatin, etc., etc., so considered na siya as performance task. And tandaan din natin na ang performance task po pwedeng individual, pwede din by group. Okay. So, ano naman ang integrative performance task? Ang integrative performance task are a product of two or more learning competencies within or across subject area. So, based from DepEd Order number 31. So, likewise, a result of collaboration and integration in teaching. So, itong integrative performance task or IPT, no, para maiksi na lang tayo, i-abbreviate natin sa IPT. Itong integrative performance task, no, ay bunga ito ng dalawa o mahigit pang learning competency na pinagsama-sama, no, para makabuo ng isang output. And syempre pa, resulta ito ng kolaborasyon o pagsasama-sama, no, collaboration and integration in teaching. Kasi mahirap gumawa ng isang integrative performance task
kung hindi siya product ng integration in teaching. Okay? So, dahil pinagsama nga po ito ng iba't ibang learning areas or subject areas. Okay? So, ang isang task o yung isang integrative performance task ay hindi lamang nakapokus sa isang learning area, kundi lahat, 2 or more learning areas can collaborate to produce a particular integrative performance task. And sabi dito, it is a result of collaboration. So may mangyayari pong kolaborasyon. No? Hindi ka dapat mag-isa lang sa subject area mo. Kailangan makikipag-collaborate ka sa ibang learning area. Kaya napaka-importante ng integration in teaching. Naalala ko po dun sa inyong tawag dito, yung basis po ninyo sa inyong performance, may part po din yun sa inyong lesson planning, yung integration, integrate content integration within and across the curriculum. So, kailangan po gamitin yon. Dahil prerequisite yon sa pagsagawa, pagpaplano ng integrative performance task. Dapat may mangyaring kolaborasyon at integration in teaching. So, yun po yung pagkakaiba ng performance task at saka integrative performance task. Okay, naalala ko, diniscuss ko sa isang inset din ng High School and Fortune High School kung paano mag-integrate, no? Integrated content integration within and across the curriculum. Na sinasabi nga natin na kailangan i-map out mo yan within first quarter, so wag kang lalabas, no? Kailangan mo makipag-collaborate dun sa ibang subject teacher para at least yung integration ay isa lang. Para pag nag-come out tayo ng integrative performance task, ay naka-align din po doon sa ating target. Okay? So, ano yung proseso or the steps or process for integrative performance task? Yan, or in doing the IPT. So, unang-una, mga kasama, collaborate with teachers from other subject areas. No? So, inuulit natin, ina-emphasize natin, binibigyan natin ng diin na kailangang makipag-collaborate sa ibang subject teacher. So, pwedeng mag-strategize po kayo, no? Pwedeng by medium, no? Halimbawa, English, Science, Math, kasi pare-pareho sila ng medium of instruction, no? So, yun ang pwede nilang gawin sa pag-collaborate. Pero, hindi lang ganon, no? Hindi lang Filipino, ESP, at saka, ano pa ba? Filipino, ESP, at saka Araling Panlipunan, no? So, kasi may medium sila. Pwede rin yung interrelated competencies kasi po pwede naman kasi talagang mangyari. So, kung magpaplano tayo ng gumawa ng integrative performance task, makipag-collaborate tayo sa ibang subject area. No? So, pwedeng by medium or interrelated competency. So, yun yung ating step 1. Then, step 2, kapag nakipag-collaborate na tayo, the step 2 is map from the CG. So, itong step na to, medyo naka-align kasi siya dun sa ating normal. No? Kaya ang ginamit ko dyan is content, standard, and performance standard. So, map from the CG, the content standard and performance standards. Dito sa ating bagong normal, no? Sa new normal natin, so hindi ang basis natin yung content standard and performance standard, but the MELCs. Yan, the most essential learning competency. Yun po yung ating magiging basis, no? That can be integrated to other subjects. So titingnan natin alin ang mga MELCs na magkakaugnay na po pwedeng i-integrate sa ibang learning areas. No? So yun yun. The next step is brainstorm and come up with one authentic activity that covers the content standard and performance standards or the MELCs. No? Kung face-to-face na yan, kung normal na natin, pwede na nating basis yung content standard and performance standard. No? Basically, the performance standard talaga. Okay? Pero sa ating bagong normal, ang gagamitin natin ay yung MELCs, the most essential learning competencies of all learning areas involved. So at least
based sa DepEd order, at least 2 or more MELPs na pwedeng pagsamasamahin para makapag-produce ka ng integrated performance task. Okay. The next step is, if one authentic activity was agreed upon, so nakapag-agree na kayo na meron na kayong isang authentikadong aktibidad o gawain na ipapagawa, no? Ang susunod is plan. Plan how the learners will do it. No? Sa pagpaplano kung paano gagawin ito ng mga estudyante, use the STARPs. STARPs, situation, task, audience, role, product, performance, and standards, or the GRASP model. No? So, kaya ko hinighlight ang GRASP model kasi yan yung nasa DepEd order. Yung STARPs naman ay invento ko lang yan. Okay? Medyo mas madali kasi siyang sundan. Pero dahil ang nasa DepEd order ay GRASP model, we have to follow the GRASP model. So, paano yung GRASP model? Alam ko, particular na kayo dyan. No, dahil matagal na po itong ginagamit, ang nangyayari lang hindi sinusunod. Kung hanggang ngayon ay ayaw nyo pa rin sundin, ay bahala na kayo. Okay? So, GRASP stands for G as goal, R for role, A, audience, S, situation, then P for products and performance, and the last S is the standards. So, pag meron na tayong authentic activity, no? Gagawa na natin siya ng GRASP model para maging malinaw sa mga estudyante kung paano nila gagawin yung pinaplano mong IPT or Integrative Performance Task. Ang ating next step, identify other skills and concepts that are needed in the IPT. Mga kasama, bukod dun sa na-identify natin yung MELP na pwedeng pagsama-samahin, di ba? Or pwedeng integrate, i-identify din natin yung iba pang skill at iba pang concept na kailangang talakayin. No? Kasi hindi talaga maiiwasan, maaring may other skills needed, no? And concept na kailangang malaman ng bata along the way na ginagawa nila yung kanilang integrative performance task. No? And agree, kapag may na-identify na kayong mga skills, other skills, needed skills, prerequisite skills, no? Like, ito yung example natin, short film. Sa short film, may mga, may mga technicalities. Hindi pwedeng pabayaan na lang natin yung mga estudyante na gumawa ng short film, ng vlog, the brochure, na hindi natin itinuturo yung technicalities, no? So, dapat tinuturo din yun sa mga bata, no? Yung mga steps kung paano ginagawa yan, no? And other technicalities, as regard to short film, blog making, brochure making, etc., kailangan ituro yun. So, other skills and concept that are needed in the IPT. And agree, no? Dapat mag-agree. Sino ba ang guro o aling subject area ang kailangang magturo ng mga skills and concept na yon. Then integrate them in the teaching-learning process. No? So, pagdating dun sa teaching-learning process, kailangan ma-integrate na kung sino yung naka-assign na teacher na magtuturo tungkol dyan sa other skills and concept na yan. So halimbawa, sa paggagawa ng short film, no? Ano ba yung steps, ano ba yung requirements, ano ba yung technicalities sa paggawa ng vlog, ano ba pagkakaiba ng vlog at saka vlog. Yan. So, dapat may naka-assign po doon. No? Para hindi lahat ng teacher ay pare-pareho ang sinasabi. So, may naka-assign po dapat. Okay? So, next step, number 6, each subject teacher identifies clearly what specific skills, content, or performance product will be looking for and to be rated in the IPT. Kasi one whole activity po kasi yan, ano? So, kailangan each subject teacher, no, ma-identify niya doon, no, may pakita niya sa mga estudyante niya, alin doon partikular ang hahanapin mo. Alin partikular doon sa kabuuan ng integrated performance task ang bibigyan mo sila ng grade. No? Then make it sure that all the standards or criteria were given. No? Kailangan maibigay mo dahil na-identify mo na, yun ang kailangan mo, yun ang hinahanap mo, yun ang gigradean mo, kailangan yung standard ay naibigay mo rin para sa mga bata. Okay? So, ang susunod nating step ay present the authentic IPT. No? So, bakit authentic? Authentic in a sense na original. No? So, localized. No?
na nalagay siya sa konteksto. So, authentic. No? Yon, unique. Yan. Present the authentic IPT to the learners and parents before the start of classes for them to be able to internalize and prepare for the activity. Kasi po, hindi po kasi ito usual para sa mga bata at sa mga parents. So, kailangang ipaliwanag sa kanila. No? So, ipaliwanag sa kanila bago magsimula ang klase na meron po tayong ganito, no? Meron tayong integrated performance task, at ganito po ang mangyayari, ganito, etc., etc. So, para alam nila, aware sila, ma-internalize nila yung nangyayari sa kanilang mga pag-aaral. At makapaghanda sila para sa mga activity na gagawin. Likewise, during and after the teaching-learning process, kailangan nating ulit-ulitin po ito. No? So, nagtuturo na yung guro. No? Nagtuturo na yung mga guro na nagko-collaborate. No? So, during teaching-learning process, no, pag madaanan nila yung mga skills na kailangang i-emphasize, o yun, paalala uli nila, o ito ay isa sa mga kailangan sa inyong integrated or integrative performance task. So, at least marirepress na naman uli sila. No? So, ganun. Then, again, after the teaching-learning process, so pagkatapos na naituro na din lahat, ipakita uli, i-present uli sa kanila. Ito ang magiging output ninyo, ito yung process, ito yung standard, ito yung etc., etc., etc. So, para nare-remind sila palagi bago sila magsimula. So, in that sense, hindi tayo magkukulang na paalala, no? Na ibigay natin sa bata, no, ang kanilang mga dapat gawin, may sapat na panahon, inulit-ulit sa kanila yan, no, ni-reiterate sa kanila yan, para maging sapat din ang kanilang panahon sa paghahanda ng kanilang integrative performance task. Okay. Number 8, no, teachers should agree which specific contents and performance standards or MELTs must be emphasized during the integrative teaching-learning process. So, yon, bawat guro, no, may dapat silang i-emphasize during the integrative teaching-learning process. Alin-alin yung mga dapat i-emphasize, no? Siyempre, kung ano yung mga skills na kailangan doon sa IPT, yun ang kanilang i-emphasize. So, mag-agree ang mga guro dyan. Sino ang mag-emphasize ng ganitong skill, sino mag-emphasize ng ganitong process, sino mag-emphasize ng ganitong specifications, etc., etc., para well-prepared ang mga bata. Okay? Then, the next step is make an individual plan and execute through teaching. So, bawat guro ay magkakaroon na ng kanyang plano. Ayan, nandyan na. Yung sa new normal natin, you can use your weekly home learning plan. No? Doon naman sa dati nating nakagawian, syempre the DLL and the lesson plan, no? So make sure to highlight the needed concepts and skills, no? So kailangan i-highlight niyo sa inyong pagtuturo ng mga guro, no? Bigyan ng diin yung mga konsepto at mga skill na kakailanganin nila para dun sa kanilang IPT. And make sure also cover all the prescribed competencies for the quarter. Kasi basically po, yung mga skills na yan, nagkakaugnay-ugnayan para ma-develop yung isang malaking skill or in preparation for their performance task or integrative performance task. So, kailangan yung mga skills na yon, no, magko-contribute lahat ng skills na kanilang napag-aralan para mabuo yung kanilang performance task or the integrative performance task. So, yun po yun. Okay? So, next step is after teaching all the lessons within the quarter, once again, present the expected IPT outputs and standards to the learners. So, ipakita uli, natapos na, no? Natapos na magturo siguro, no? Lahat sila, kung ilan sila nag-collaborate. So, kung matapos na sila lahat magturo, ipakita nila ang kanilang IPT or expected IPT outputs and standards, yung grasp model nila. Kasi as a whole na yon, makikita natin doon, no? Then next is give ample time for the learners to do their IPT. No? So, wag nating madaliin. Kailangan may tamang time frame tayo. Maging realistic yung ating time frame na ibibigay sa mga bata at depende din dun sa kanilang level. No? So, then, aside from giving ample time for the learners to do their IPT, always be ready for scaffolding. Bakit? Anytime may mga tanong yung mga estudyante, syempre estudyante yan. So, dapat ang mga guro nakaalalay
kung ano yung mga kailangan ng estudyante, ano yung tanong ng estudyante, follow-up questions, clarifications, etc. etc. No? So, kailangan natin i-scaffold pa rin ang mga bata. Okay? Next step is the presentation or the submission of the IPT outputs. Kung presentation yan, so may schedule dapat kung kailan sila magpe-present. Kung output lang yan na kailangan i-submit, so i-submit lang. No? Then the last one is provide timely, constructive, and meaningful feedback. No? So, kagaya ng sinasabi natin sa different order na kailangan ang pagbibigay ng feedback timely. No? Huwag palipasin ng mahabang panahon bago ka magbigay ng feedback. No? At ang feedback mo should be constructive. Para maging constructive tayo, focus tayo dun sa standard na binigay natin. No? So, magiging objective yung ating pagbibigay ng feedback sa mga estudyante. At the same time, meaningful feedback, ibig sabihin, nakatulong yung feedback mo sa mga estudyante para lalo silang mag-grow, no? Mag-improve sila sa mga susunod pang gagawin nilang mga output. Okay? So, yan po yung ating steps, process for integrative performance task. Yan. Or IPT. So, tingnan natin yung example. No? So, tingnan natin yung math example o example of math standards for first quarter. So, ito ay for normal situation to. No? May pakita ko lang po sa inyo ano yung paraan. Ano? So, ito, example of math standards for the first quarter, Filipino 10, English 10, Math 10, Science 10, Araling Panlipunan 10, ESP 10, and MAPI 10, specifically Music and Art. So, ito po, kinuha ko ito sa CG. No? So, ito yung talagang CG natin. Yan, sa normal. Yan, no? So, naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa akdang pampanitikan. Content yan. Kung yan ang content ng Pilipino, ang magiging product niya, ito ang kailangang product niya. Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng kritikal na pagsusuri sa mga isinagawang kritik tungkol sa alinbang akdang pampanitikang Mediterranean. Okay? So, sa Pilipino po yan. At sa English naman, ito ang kanyang content. The learners demonstrate understanding on how world literature and other text types serve as ways of expressing and resolving personal conflicts. Also, how to use strategies in linking textual information, repairing, enhancing communication, public speaking, emphasis markers, and persuasive text, different forms of modals, reflexive, and intensive pronouns. So that's the content. So what is the product? Ito ang product sa English. The learner composes a short but powerful persuasive text using a variety of persuasive techniques and devices. So yan po yung product sa English. Ngayon, tingnan naman natin sa math. Ito naman ang content ng math. Understanding of key concept of sequences, polynomials, and polynomials equation. And the performance for mathematics is solve problems involving sequences, polynomials, and polynomial equations in different disciplines through appropriate representation. Okay? So, yun ang performance mula sa mathematics. At sa science naman, ang content ng science, the learners demonstrate an understanding of the relationship among the locations of volcanoes, earthquake epicenters, and mountain ranges. So, from that content, science will produce a performance. Actually, dalawa ang sa science. No? So first, the performance is demonstrate ways to ensure disaster preparedness during earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions. And for the science product, no? Ito naman yung product ng science, suggest ways by which he/she can contribute to government efforts in reducing damage due to earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions. So, yan yung product ng science. Sa music naman, the learner, so medyo pinutol ko na, the learner demonstrates understanding of the 20th century music styles and characteristic features. So, yun ang content. Ang product niya, the learner creates musical pieces using particular styles of the 21st century product. Okay? So, for the art, the content, the learner should learn new technologies or use new technologies that allow expression in art using elements and processes. And for the product, the learner should create a tech-based artwork.
For example, video clips, no? And printed materials, printed media such as poster, no? Menus, brochures, etc. No? Relating to a selected topic from the different learning areas using available technologies. So ito yung product ng SAART. No? Siguro naguguni-guni nyo na, naiisip nyo na, no? Na parang ang mga skills na binabanggit ko, no? Or content, I mean, and the performance product or the performance, the standard performance for each learning area are interrelated o magkakaugnay sila kung mapapansin po ninyo. No? Sa edukasyong pagpapakatao, ito naman ang kanilang content. Ayan. Konsepto tungkol sa paggamit ng isip sa paghahanap ng katotohanan at paggamit ng kilos, loob sa paglilingkod, pagmamahal na ipamamalas sa mga mag-aaral, ang pag-unawa sa konsepto ng paghubog ng konsyensya batay sa likas na batas moral, na ipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa tunay na gamit ng kalayaan at na ipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa dignidad sa tao. At ang kanilang performance na kagagawa ang mag-aaral ng mga angkop na kilos upang maikipakita ang kakayahang mahanap ang katotohanan, itama ang mga maling pasyang ginawa, may sa buhay ang paggamit ng tunay na kalayaan, maglingkod at magmahal na taglay ang dignidad bilang isang tao. So performance yan sa ESP. Sa araling panlipunan naman, ang content, ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa sanhi at implikasyon ng mga lokal at pandaigdigang isyong pang-ekonomiya tungo sa paggamit ng pambansang kaunlaran. So mula dun sa content ng araling panlipunan, ang kanilang produktong gagawin ay ito. Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng programang pangkabuhayan, livelihood project, batay sa mga pinagkukunang yaman na matatagpuan sa pamayanan upang makatulong sa paglutas sa mga suliraning pangkabuhayan na kinakaharap ng mga mamamayan. So, yan po ang kanilang produkto. Okay? So, mula dyan sa mga MAP standards for the first quarter, sa mga subjects na yan, no? Hindi na natin isinama ang TLE kasi, if I'm not mistaken, ang TLE kasi nasa third quarter pa yung related nilang, third or fourth quarter yung related nilang standard, performance standard and content related dito sa ating ginagawa. So kaya medyo hindi ko isinama dyan sa MAP standards. No? Okay, so mula dyan sa MAP standards na yan, ano ang mabubuo? No? Isa-summarize kasi natin. Ayan. So ayan, nilagay natin sa nilagay natin sa, ayan, sa isang tabulation matawag dyan. Yan, sa isang talahan na yan. Yan, no? So yung mga sa Pilipino, no, ano yung kanilang performance standard. Kasi mga kasama, mga kaguruan, mas maganda kung ang pinaka-basis talaga yung performance standard. So kung ano yung magkakaugnay na performance standard, so napakadali. Tapos lalagay natin ganyan, no? Yan, so Filipino, English, Science, Math, Music and Art, ESP, and AP. No? So hindi na natin nga isinama yung sa TLE. So, mula dyan sa mga performance standard ng 7 subject area, no? So ito ang nabuo kong halimbawa na integrative performance task output nila. No? So kailangan nilang bumuo ng isang short film. Though this is just a suggestion, no? Suggestion only, but can think collaboratively of some other IPT output suited to the content or performance standards for all the subject areas within the quarter. No? So, yan ang naisip ko base dun sa pagtatagni-tagniko ng kanilang mga performance standards. So, pwedeng bumuo ang bata ng isang short film. So, in this case, ang integrative performance task na ito ay hindi siya individual. No? Hindi siya individual. This is intended for group. So, magiging grupo sila. Okay? So, next, ito na yung ating GRASP model. Kasi ito yung kailangan gawin para ang bata ay guided. No? So, GRASP model, ito yung goals. So, umpisa natin sa goals muna. So, GRASP, goals. So, pag sinabi natin goals, ito yung specific tasks. Ano yung mga gagawin ng mga bata? So, dahil collaborative nga siya, lahat ng subject area involved ay merong specific task.
So number 1, produce an original short film with a script that will run for 20 to 30 minutes. So consider items number 2 to 9 in composing the content of your short film. So dito sa task na to, ang in charge dito ay yung art and the TLE. So MAPI, art, no? So and the TLE, sila o galing ito sa kanila, no? At bakit ang art at saka TLE, kasi doon kung mapapansin po ninyo doon sa performance task ng sa art ay makakapag-produce sila ng technologically based output, so gano'n, no? And sa TLE naman ay sabi nga natin sa 3rd and 4th quarter ay meron din silang ganung standard, kaya pwede na silang mag-collaborate. Okay, so that is TLE. So number 2 task, no? Make a research on Mediterranean literature and critiques that reflects earthquake, tsunami, and volcanic eruption. So sa Pilipino naman po ito, no? So ang focus actually sa Pilipino is Mediterranean literature, no? So kaya ko ipinasok yung earthquakes, tsunami, and volcanic eruption. So specific examples of literatures kasi para makarelate yung science. So, yun yung ang sinadya ko talaga yan, no? Pero focus kami sa research on Mediterranean literature and critiques. Okay? So, dalawa ang sa Filipino, no? Another is critique the said Mediterranean literature. So, from that critique and literatures, gagawa pa ang mga bata sa Filipino ng Mediterranean literature and critiques. Then, compare to Philippine settings or Philippine literature. So, dalawa ang specific task para sa Filipino. And for the science, no, ang task sa science is suggest ways you can contribute to government efforts in reducing damage due to earthquakes, tsunamis, and volcanic eruption. So, ways naman sa kanila. So, yun yung task na related sa science. Yung task naman na related sa science again, dalawang sa science, demonstrate, dramatize, show scenes that reflect ways to ensure disaster preparedness during earthquake, tsunamis, and volcanic eruptions. So, yun, no? And for the English group, for the English subject, ito ang specific task sa English. Compose a short but powerful persuasive text using a variety of persuasive techniques and device to convince the public, follow your suggestion for disaster preparedness. Okay? So, for Araling Panlipunan, propose and make a livelihood project based from the existing resources in the community to help the people survive in their economic problems after the disaster. Okay? So, naiisip nyo na po yung pagkakaugnay na yan, no? So, number 8, no, yung specific task for mathematics, include scenes in the short film related to problem solving involving sequences, polynomials, and polynomial equations in different disciplines through appropriate and accurate representation. And for the music, again, compose and use an original music pieces for musical scoring and background using a particular styles in the 20th century. Then number 10, design and make a poster or a brochure to inform the school, the community, on the screening or presentation of your short film on August 15, 2020. So this is for task for the art. Okay? So next is another task from ESP and TLE. Document the whole process from planning, organizing, decision-making, arguing, consulting, performing, and the like. So process of your short film making and submit in the PowerPoint presentation format. So that is the specific task for TLE and ESP. And lastly, for TLE, the whole class will collaborate in setting up the venue for the screening day and preparation of program and invitation, food, decoration, lights and sounds, documentation, and etc. So yan po yung specific task. So all in all, we have 12 specific tasks or goals na gagawin ng grupo ng mga bata. Okay? So after the goals, ano susunod natin? No? So roles. Ayan, ito po yung mga roles. So specify dapat yung roles.
huwag nating hayaan ng bata na mag-imbento ng mga rules. So may mga rules tayong specific rules tayong ibibigay na sa kanila. So this will serve as a guide for them. No? Pwede silang magdagdag if necessary. Okay? Some of you will act as a script writer. No? Maybe an actors, actresses, videographer, narrators, voice talents, critics, video editor, researcher, planners, organizer, graphic designer, documenter, presenter, lyricist, musical arranger, musician, costume designers, cook, food servers, and other roles needed for the production. So lalabas na dito yung natural na kakayahan ng mga estudyante. So di ba sabi sa atin, yung performance task will allow the students to show what they know, what they have learned, know what they can do in various manners. Okay? So yun po yun yung roles. So guided na rin sila. Okay? Then next is audience. Sino yung target audience natin? So, kailangan naka-contextualize talaga siya. No? So, sino yung target audience natin during the presentation of your IPT, which is short film? No? So, unang-una is, yan, the school principal, teachers, parents, film critics. Yan, mag-invite kayo ng mga film critics. Yan. Students and other stakeholders may be invited. So, yun yung audience. So, yung estudyante, nakakondisyon ng kanilang mga utak na ganito ang magiging kalalabasan ng kanilang output. Ito ang kanilang magiging audience during the presentation. Okay? Next is the situation. Mga kasama, itong situation, para sa akin kasi mas maganda kung sa unahan ito ilagay no? Yung sitwasyon muna ang ipakita kasi, di ba, parang yung continuity, parang mas, para sa akin dapat mas mauna muna yung sitwasyon para at least prepared si bata ang unang sitwasyon. Kaya lang, dahil sa DepEd, ang ginamit nila is grasp at ang S ay nandun sa malapit na sa dulo. Ayan, so susundin na lang natin. No? So situation, as part of the planned division culminating activity for the first quarter of this school year, SDO Marikina through the Curriculum Implementation Division or the CID will conduct a division contest on short film making that will showcase the integrative performance task in grade 10. Yan. 3 or more subject areas for the first quarter. Schools are enjoined to send 1 entry. Our school, class, will select a group representative for the said contest. So ito na yung pinaka-context niya. No? Ito yung pinaka-sitwasyon. Yan. Kailangan magpadala ng alin? Ng representative yung kanilang school or yan yung class nyo. So merong elimination muna mangyayari sa school level. Okay? So after that, yung situation ay yung product performance naman. Ito yung kanilang product and performance. Your group is tasked to make an original short film that will run for 20 to 30 minutes. You will present your finished output after 2 months to the panel judge, composed of the school principal, film critic, teacher, parent, and SSG representative during the presentation and selection day on August 15, 2021. So yan yung kanilang product and performance. Okay? Based dun sa situation, meron silang task, meron ng roles, meron ng audience, so nakukompleto na. No? Ano na lang kulang? Ayan, yan yung kulang. So standards, na magre-represent ng ating rubrics. So the standards, the rubrics. So dito, mga kasama, hindi ko na pinakita yung specific rubrics. Pinakita ko na lang ano yung rubric na gagawin and sinong subject area or learning area ang in charge to make the rubric or prepare the standards and the rubrics. So number 1, rubric for the script and the screening of the short film making contest. Ang in charge is the art and TLE. So silang gagawa nun. Okay? Rubric for research on Mediterranean literature and critics, of course, the Filipino group. Then, rubric for literature critique, yan, Filipino again. Then, number 4, rubric for suggestions in disaster preparedness. So, science po ang maghahanda niyang rubric na yan. Okay? Rubric for demonstration showing of scenes, sa science pa rin dahil sa kanila yan. Rubric for composition of a short, powerful, persuasive text. So, under yan ng English. So, yung English ang magpe-prepare ng rubric na yan. Okay? Kasi yan ang kanilang hahanapin doon sa actual performance. No? Then, number 7, rubric
for proposal and livelihood program based on existing resources in the community. Of course, the Araling Panlipunan dahil yon ang kanilang hahanaping standard, hahanaping performance and output. Okay? So number 8, rubric for scenes on problem solving involving sequences, polynomials, and polynomial equations in different disciplines through appropriate and accurate representation. So gagawin po yan ng mathematics. And number 9, rubric for original music pieces and musical scoring, the music group under the MAPE. Then number 10, rubric for poster or brochure to inform the public on the short film screening day. So, ang in-charge pa rin ng gagawa ng rubric ay yung art. Yan. So, siguraduhin nyo lang sa mga gagawa ng rubric, ay talagang related dun sa skill na hinahanap po ninyo, dun sa standard. Okay. So, pwede kayong magtulungan para mapaganda ang inyong rubric. Okay. Number 11, rubric for documentation of the process. Kasi document nga nila yung the whole process, in making the short film. So, in charge po dyan is the ESP and the TLE. And lastly, a rubric for setting up the venue and other preparations. In charge po ng gagawin ng rubric ay TLE. Yan. So, tapos na po ang ating rubric. So, nabuo na natin ang ating grasp. Yan. So, goal. Ulitin natin. Goal. Yan. Goal. Role. Audience. Situation. Product or performance. Rubrics and standards. Okay? So ngayon ay tingnan natin ang isang halimbawa ng IPT template or Integrative Performance Task Template. Ito po ay based din sa DepEd Order number 30, pero minodify ko po siya, Minodify ko siya ng kaunti. Okay? Integrative Performance Task for week 1 and 2. Bakit ko nilagay yung week 1 and 2? Kasi di ba tayo, ang ginawa natin sa budget of work natin, inassume natin na within the quarter, kailangan meron tayong 8 weeks lang. Yan. So, ganun. So, para ma-cover siya kung 4 man ang gagawin na performance task. So, yan, So, subject, MELTs, 2 or more, module number, in the budget of work. So, dito sa subject area, ilagay nyo lahat ng mga subject na yan, tapos lahat ng MELTs, So, at least 2 or more MELTs. Then, tingnan po ninyo ngayon, i-analyze ninyo alin ang magkakahawig. Yan. Para ma-identify ninyo sino ang pwedeng mag-grupo-grupo. Yan. Sino ang pwedeng sasama-sama sa grupo ng ganitong output. Yan. Kasi hindi naman necessary na lahat kayo na subject area ay magsasama-sama sa isang output. Depende kasi yan dun sa MELT, sa standard. Yan. Ganun, Then, kapag decide na po kayo, may napag-agreehan na po kayo kung ano yung magiging IPT ninyo for week 1 and 2, So, gagawa kayo ng syempre, ng tatlong klase, So, merong intended for online learners. Yan, kasi syempre, iba yun sa kanila, Iba yung modality kasi nila. So, meron din pang offline learners, or blended, then meron din naman for modular learners. So, kung paano ito gagawin, so yun ang kailangan po ninyong pag-isipang maigi. So, meron kayong allotted 2 days for preparation. Meron kayong workshop as regard to integrative performance task kung paano ninyo gagawin yung pang-online, pang-offline, modular sa school level. Kasi po kayo na po ang gagawa nito sa school level, mga kasama, So, kayo po ang mag-uusap-usap, lalo na po dun sa sitwasyon natin ngayon, Na bagaman, ang ideal talaga sa integrative performance task ay dapat nanggaling siya sa integrative teaching, So, dahil hindi na nangyari, dahil meron nga po tayong module, so it's up to you to plan yung magkaka-related dyan na MELTs nga, Planuhin po ninyo para sa second quarter ay magawa po ninyo itong integrative performance task, So, yan po yung ating suggested or example of the IPT template. Okay? So, sample of rubrics. Ayan. So, yan yung mga sample ng rubrics. Ulitin ko lang po, ang mga rubrics na gagawin ay depende sa number of subject areas concerned or depende dun sa number ng tasks ng per learning area. Depende po yun. So, hindi pwedeng isang rubric lang ang gagawin. Okay?
So ngayon, dahil naintindihan nyo na siguro itong tungkol sa integrative performance task, ay balikan po natin yung ating pinakita kanina sa unahan na mga sitwasyon, no? Dahil napansin ko, no, although hindi ako sure dun sa total number ng sumagot ng A and B, no, tingin ko naman mas marami yung sa B. So parang ito yung letter B, no, yung medyo okay na dapat gawin, no, pero may pagkukulang pa rin. So based dun sa mga naintindihan ninyo sa discussion natin, so ano ang mga dapat i-improve dito sa pangkat B na to, na adobo ala Mariqueño? No? So, it's up to you, mga kasama, kung paano po ninyo ito i-improve, no? Kasi medyo okay siya, pero marami pa rin kulang dyan. Unang-una, no, kung titingnan natin, hindi pa siya nakagrasp talaga. No? So, wala pa. Ito, goal lang to eh. Ito, mga goal lang yan. So, wala pa yung role. No, wala kang makikitang role. Di ba? So, walang audience. Walang products. No? Ano pa? Wala ring standard. So, kailangan talaga siyang i-improve. No? At isa pa po mga kasama, ay tingnan din natin, ito bang kanyang grasp, yung kanyang task ay naka-align ba sa MELF? Baka naman wala. No? So, nag-invento lang si teacher. Tingin ko walang kinalaman sa MELF. Yan. So, kailangan i-improve. Yan, no? So, yun yung pag-aanalisa natin dito sa halimbawang ito. Kaya, umaasa po ako mga kasama na sa inyong workshop, no? Sa inyong gagawing pagpaplano sa school level na paggawa ng integrative performance task, ay sana po ay maging matagumpay kayo, masundan po ninyo yung ating proseso, at makatulong tayo sa mga estudyante sa susunod na grading period. Para at least kasi kung meron tayong integrative performance task, so isang output na lang, then lahat ng teacher na involved ay mag-grade. Kaya malaking tulong ito sa mga estudyante, no, at sa mga guro, less yung kanilang gastos, less yung kanilang oras, etc. etc. No? So yun po yung ating discussion about integrative performance task. And yan, maraming salamat po sa inyo sa inyong pakikinig. Sana po ay naintindihan po ninyo. Once again, good afternoon everyone. God bless po sa ating lahat.